Magandang araw sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang drama romance film na tinatawag na Lolita noong 1997. Mag-enjoy sa iyong panonood. Nagsimula ang pelikula sa pagmamaneho ni Humbert sa kalsada. Napaligiran siya ng isang malawak na damuhan, at may hawak na pin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Duguan ang mga kamay niya, at may baril sa passenger seat sa tabi niya. Siya ay nagmamaneho ng walang patutunguhan, nag-iisip kay Lolita, habang tinitingnan ang pin sa kanyang kamay, ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ang pelikula ay nag-uulat sa pamamagitan ng kanyang karanasan, at kanyang pananaw. Ibinahagi ni Humbert ang tungkol kay Annabel, na nakilala niya noong siya ay 14. Gusto niyang maging nurse, habang si Humbert gusto maging spy. Sila ay parehong baliw na baliw sa isa't isa, ngunit sa murang edad ay di sila kinonsenti. Gayunpaman, makalipas ang 4 na buwan ay namatay si Annabel. Ang alaala bilang isang bata ay bigla ang lumisan. Ngunit hinanap pa rin niya ang presensya ni Annabel, hanggang sa kanyang pagtanda. Noong 1947 sa New England, nakakuha si Humbert ng posisyon bilang isang guro sa Beardsley College sa Estados Unidos. Lumipat siya upang manirahan sa tahanan ng isang kaibigan ng kanyang yumaong tiyuhin, ang McHughes family. Ngunit sa kanyang pagdating, natuklasan niya na ang bahay ay nasunog. Gayunpaman, may isang kaibigan ng McHughes family at isang byuda na si Charlotte Hayes, ay mabait na pumayag na kunin siya. Nakilala niya si Charlotte, at pinupuri siya para sa kanyang siyentipikong kaalaman, at unti-unting umaakit sa kanya, na sinasabi na pinahahalagahan niya ang kanyang wikang Pranses. Pagkatapos ay inikot siya sa bahay. Sa kalagitnaan ng paglilibot, binanggit ni Humbert na tiningnan niya ang kanyang schedule, at kailangan niya nang bumalik sa New York. Sinabi ni Charlotte na baka hindi niya nagustuhan ang kapaligiran, at sinubukan ni Humbert na gumawa ng dahilan, sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang meeting na dapat siyang dumalo. Sa halip, iginiit ni Annabel na dapat niyang makita ang labas ng bahay. At doon niya nakita si Lolita. Nagbabasa ng magazine habang basang-basa. Napatunga nga na lang si Humbert at nabighani sa kagandahan ni Lolita. Halos wala nang tinatago ang kanyang damit, kitang-kita na ang kanyang damit panloob. Hindi maalis ni Humbert ang tingin sa kanya. Tumingala si Lolita at ngumiti sa kanya, ipinakita ang kanyang braces. Napangiti na lang si Humbert na halatang nagagandahan, at nagtanong kay Charlotte kung magkano ang halaga ng kwarto. Pumasok si Lolita sa kanyang silid at sinabing naiinip siya. Hinimok siya ni Humbert. Paglapit niya sa kanya, bigla itong kumandong kay Humbert at tinanong siya kung may nakikita siyang tigyawat sa kanya. Sinabi ni Humbert, na sa tingin niya ay isa siyang perpektong babae, at ngumiti si Lolita, nagtatanong kung interesado siya na makita kung paano niya pagalawin ang kanyang baba. Pumayag si Humbert, at ipinakita niya sa kanya. Tinawag siya ni Charlotte, at agad na tumayo si Lolita at tumakbo paalis. Naabutan ni Charlotte si Lolita habang tumatakbo sa kanyang silid, at sinubukan ni Humbert na alisin ang bubble gum na iniwan ni Lolita sa kanyang notebook. Nagawa niyang maalis ang gum sa papel at kaagad niya itong sinubo. Tinanong siya ni Charlotte kung iniistorbo ba siya ni Lolita, ngunit itinanggi niya ito. Nagpa siya si Charlotte na ipadala si Lolita sa kampo. Sa araw ng pag-alis niya, nagmamadaling dumungaw sa bintana si Humbert habang papasok sila sa sasakyan. Nakita siya ni Lolita na nakatingin sa labas ng bintana, tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay, at biglang tumalon sa mga bisig ni Humbert. Niyakap siya nito at hinalikan siya bilang goodbye. Kalaunan, ipinagtapat ni Charlotte na mahal niya si Humbert, at hiniling na umalis siya bago pa siya makabalik. Kung hindi, ito ay nangangahulugan lamang na gusto niya itong makasama kagaya ng kagustuhan niya. Dahil sa ayaw ni Humbert mapalayo kay Lolita, nanatili si Humbert at pinakasalan si Charlotte, kahit na ang katotohanan ay hindi niya gusto si Charlotte. Isang araw pag-uwi niya, nadatnan niya si Charlotte na umiiyak sa mesa. Nakahanap pala ito ng paraan para mabuksan ang kanyang drawer at nakita niya ang diary ni Humbert, kung saan inihayag niya ang kanyang nararamdaman kay Charlotte. At kung gaano niya kagusto si Lolita. Tinawag siya nito na kriminal na halimaw. Sinabi ni Charlotte na aalis siya at nanumpa na hindi na niya makikita si Lolita. Sinabi naman ni Humbert na kailangan lang nila ng inumin at agad naman itong nagsali ng alak. Nakatanggap si Humbert ng isang tawag sa telepono at sinasabi sa kanya na si Charlotte ay namatay. Paglabas ni Humbert, wala na si Charlotte sa kanyang mesa, at bukas ang pinto sa harapan, agad siyang lumabas, at nakita niya ang walang buhay na katawan nito sa gitna ng kalsada, siya pala ay nasagasaan ng isang kotse.
Magpapadala na sana siya ng mga liham sa lahat, na nagbibigay impormasyon tungkol sa masasamang gawain ni Humbert laban sa mga bata. Agad naman niyang sinundo si Lolita mula sa kampo. Sa kotse, nagtanong si Lolita tungkol kay Charlotte, at sinabi sa kanya ni Humbert na siya ay nasa ospital dahil sumakit ang tiyan. Sinabi ni Humbert na na-miss niya si Lolita, at sumagot siya, na siya ay hindi. Sinabi niya kay Humbert na sa tingin niya ay wala itong pakialam sa kanya dahil hindi pa siya nito hinahalikan. Nagpark sila sa gilid ng kalsada at agad na kumandong si Lolita sa kanya at naghalikan sila. Sa hotel na kanilang tinutuluyan, habang kausap ni Humbert ang receptionist, nakipaglaro naman si Lolita sa isang aso, nang biglang sinabi ng misteryosong may-ari, na ayaw ng kanyang aso ang ibang tao, ngunit nakakagulat na gusto niya si Lolita. Tinanong niya kung anong uri ng mga tao ang gusto ng aso, at sumagot siya na gusto nito ang mabubuting tao tulad ni Lolita. Habang naghahanda si Lolita para matulog, lumabas si Humbert, at nagtagpo sila ng lalaking kausap ni Lolita kanina. Sinabi niya sa kanya na anak niya si Lolita, ngunit alam ng lalaki na nagsisinungaling siya. Nagtanong siya tungkol sa ina ni Lolita, at sinabi sa kanya ni Humbert na patay na ito. Niyaya sila ng lunch kinabukasan ngunit tumanggi si Humbert at sinabing aalis din sila kaagad. Tumalikod si Humbert at naramdaman niyang kakaiba na ang usapang ito. Kinaumagahan, ginising siya ni Lolita at sinabi sa kanya ang lahat ng mga sikretong ginagawa niya sa kampo. Tinanong ni Humbert kung talagang ginawa niya ito kasama si Charlie sa kampo. Pabiro niyang sinabi na, gagawin niya ito sa kanya at siya na lang ang manghula, at sinimulan niyang tanggalin ang kanyang pijama. Nang bumiyahe, tinanong siya ni Lolita kung maaari silang huminto sa gasolinahan, dahil sobrang sakit ng kanyang tiyan. Tumingin si Humbert ng may pag-aalala. Pagdating nila, humingi si Lolita ng barya para tawagan si Charlotte sa ospital. Sinabi ni Humbert na hindi siya makakasagot, at tinanong siya ni Lolita kung bakit hindi niya matawagan ang kanyang ina. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Humbert ang totoo. Naglakbay sila sa buong Estados Unidos, at nagpakita si Lolita ng paglalambing ni Humbert. Habang nasa biyahe, palagi silang nag-aasaran at pinag-uusapan nila ang panahong nasa langit silang dalawa. Sa wakas, nakakuha si Humbert ng posisyon bilang isang guro sa Beardsley College. Pagdating nila sa Beardsley College, pinapasok din niya si Lolita sa Beardsley Preparatory School upang mag-aral. Isang hapon, sinabi ni Lolita kay Humbert na gusto niyang makilahok sa dula sa paaralan. Alam na ni Humbert ang tungkol dito, at tumanggi siya. Inakit niya si Humbert sabay sabing, pwede siyang sumali sa dula kung kailan niya gusto. Ipinahayag niya na marami rin siyang gusto. Tulad lamang ng mga gusto ni Humbert sa kanya, nagdemand siya na dagdagan niya ang kanyang sweldo at payagan din siyang sumali sa dula. Pagpunta niya sa rehearsal ni Lolita, nakita niya si Claire Quilty sa pagpasok pa lang nito. Ito yung lalaking nakilala nila sa hotel noong una silang maglakbay. Isa siyang playwriter at siya ang namamahala sa kasalukuyang dula. Lalong lumamig ang relasyon nila nang masaksihan ni Humbert na nag-iipon si Lolita. Inisip niya na tinipid niya ang bawat sentimo para makalayo sa kanya. Sinabihan din si Humbert ng guro na nalagdaan na ni Lolita ang kanyang mga piano lessons. Kaya tinanong niya kay Lolita kung anong ginagawa niya. Ipinaliwanag naman ni Lolita na nagpa-practice siya sa dula kasama si Mona. Tinawagan niya si Mona at inamin naman ng dalaga na nag-rehearse sila sa park. Hindi naniniwala si Humbert sa kanya, at nagsimula silang mag-away. Inakusahan niya si Lolita na nagbabalak itong tumakas mula sa kanya, at hindi naman niya itinatanggi. Hiniling ni Humbert na ibalik nito ang perang ibinigay sa kanya, ngunit sinabi niya na kinita niya ito. Sinampal siya, at sinabi ni Lolita sa kanya na patayin siya sa paraan kung paano niya pinatay ang kanyang ina. Hiniling ni Humbert sa kanya na huminto na, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Tumakbo ito sabay sigaw, sinundan ni Humbert si Lolita sa botika. Agad namang tinago ni Lolita na siya ay may kausap sa telepono. Sinabi niyang desisyon naman niya ang dapat sundin, gusto na niyang umalis sa Beardsley at pumunta sa ibang lugar, at siya ang pipili kung saang lugar sila pupunta. Agad namang sumang-ayon si Humbert. Nagpasya si Lolita na kailangan nilang makapunta kay Wise sa isang linggo. Nagtanong si Humbert kung bakit, at ipinaliwanag ni Lolita na kailangan nilang makita ang mga ceremonial na sayaw sa Magic Caves. Sa loob ng 2 linggo at 4 na araw, kailangan nilang makapunta sa Elphinstone para umakyat sa Red Rock. Ipinakita niya kay Humbert ang mapa at sinabing excited siya.
Habang nasa biyahe, napansin ni Humbert na may sumusunod sa kanila. Hiniling niya sa kanya na isulat ang numero ng plaka at napagtanto na sinusundan sila ng isang espiya. Naging balisa si Humbert, at di makafocus sa daan. Kinabukasan, siya ay patuloy na tumitingin sa kanyang side mirror, at nang biglang, sila ay nasabugan ng gulong. Nang magayos siya ng gulong, huminto ang isang kotseng sumusunod sa kanila ilang di pa ang layo. Nagpasya siyang sugurin ang driver, ngunit napagtanto niya na kinontrol ni Lolita ang sasakyan at nagmaneho paalis, ngunit naabutan niya ito dahil hindi ito masyadong mabilis at hinilan niya ang handbrake. Sinabi ni Lolita sa kanya na dapat itong magpasalamat sa kanya dahil pinahinto niya ang kotse. Bumalik sa biyahe. Hiniling ni Humbert kay Lolita na ibigay sa kanya ang notebook kung saan isinulat niya ang numero ng plaka. Napag-alaman niyang hindi pala ito sinulat ni Lolita. Sinampal niya ito ng malakas at sinigawan, dali-daling bumaba ng kotse si Lolita at tumakbo ito palayo. Naabutan siya ni Humbert at humingi ng tawad. Nagtungo sila sa mga cottage ng Crawford sa Lake Point at nanatili doon hanggang kinaumagahan. Pumunta si Humbert sa barbershop at narinig niya sa radyo na hindi makakapunta si Quilty sa studio dahil nasa bands siya. Pagbalik niya sa kanilang cottage, nadatnan niya si Lolita na madumi ang mga paa at may kolorete ang mukha. Tinanong ni Humbert kung lumabas ba siya, ngunit nagsinungaling si Lolita at sinabing kakagising lang niya. Inihagis siya nito sa kama at nakikiusap na sabihin sa kanya ang totoo. Ngumiti lang ito, at hinalikan siya at tinatawanan. Nilagnat si Lolita, kaya dinala siya ni Humbert sa ospital kung saan siya magpapagamot. Pinaalis siya ng doktor, dahil kung hindi ay mahawaan rin siya. Kinabukasan, tumawag siya para itanong kung kumusta si Lolita. Sinabi sa kanya ng nurse na mas mabuti na ang pakiramdam ni Lolita, at sinundo na siya ng tiyuhin niyang si Gustav para i-discharge. Tanong ni Humbert kung sino, at inulit lang ng nurse ang kanyang sinabi, na naglalarawan kay Quilty. Pumunta si Humbert sa ospital at tumingin sa silid kung saan niya huling nakita si Lolita. Naayos na ang kama at itinapon na sa basurahan ang mga dala niyang bulaklak, inatake niya ang doktor ni Lolita, at sinubukan nilang pigilan siya. Nang makita niyang dumating ang mga pulis, huminahon ito, kalmadong humingi ng tawad bago umalis. Sinubukan niyang hanapin siya, at bumalik sa mga lugar na posibleng puntahan. Hindi niya matunton ang mga ito dahil hindi niya alam kung sino ang kumidnap sa kanya. Sa kalaunan, ay nawalan na ng pag-asa si Humbert. Kaya't bumalik siya sa Beardsley. Pagkaraan ng 3 taon, nakatanggap si Humbert ng liham mula kay Lolita. Sinabi sa liham, na siya ay may asawa at malapit ng magkaanak. Kailangan niya ng tulong, at humihingi siya ng pera upang matulungan silang mabuhay. Ibinahagi niya na marami siyang naranasan na dalamhati at hirap. Agad pumunta si Humbert kay Lolita at nakita niya na mature na ito. Magiliw niyang binati ito, at inaanyayahan siya ni Lolita na pumasok. Napagtanto niyang hinahanap pa rin niya ang lalaking dumukot sa kanya, at ipinaliwanag ni Lolita na walang kinalaman ang kanyang asawa tungkol dito. Tumayo siya, at sinabing aalamin niya sa kanyang sarili, at nagulat siya na wala talaga itong alam. Sa wakas, inamin ni Lolita sa kanya na si Quilty iyon. Sinabi ni Lolita kay Humbert na si Quilty lang ang lalaking talagang kinababaliwan niya. Tinanong naman siya ni Humbert tungkol sa pagmamahalan nilang dalawa. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Sinundan siya ni Humbert. Tinanong niya kung saan siya dinala dati. Sinabi ni Lolita sa kanya na alam ng lahat na gustong-gusto ni Quilty ang maliliit na babae, at dinadala niya ito sa kanyang mansyon at kukunan ito ng video. Tumanggi si Lolita na magpakuha ng video, at sinabi na interesado lang talaga siya kay Quilty. Dahil doon, pinalayas siya ni Quilty. Ito na ang huling pagkakataon na hihingi siya ng tulong kay Humbert. Iniisip ni Lolita na binigyan lang siya ng pera ni Humbert para lang samahan siya nito na matulog sa motel kasama siya, ngunit itinanggi ito ni Humbert. Sinabi ni Humbert sa kanya na makakakuha pa rin siya ng pera kahit na tumanggi siya. Hindi makapaniwala si Lolita nang makakita siya ng $4,000 sa isang envelope. Tinanong ni Humbert kung may pag-asa bang sumama si Lolita sa kanya, ngunit tumanggi siya. Umalis si Humbert, ngunit bago siya umalis, tinanong niya ito kung makakalimutan ba niya ang ginawa nito sa kanya. Ngunit hindi ito sumagot, at nagpaalam na lang. Kalaunan, ay pumunta si Humbert sa bahay ni Quilty at pinatay niya ito. Walang ingat na nagmamaneho si Humbert sa kalsada, at hinabol siya ng mga pulis. Ang pelikula ay nagtapos nang mahuli si Humbert ng pulisya, at dinala siya sa bilangguan.
Doon, namatay siya sa coronary thrombosis, at si Lolita naman ay namatay sa panganganak. Mahalagang tandaan na sa pelikulang ito ay isinalaysay ni Humbert mula sa kanyang pananaw, na may baluktot na pananaw sa damdamin ni Lolita para sa kanya. Ako ay natutuwa at tinapos nyo ang recap ko. Ito nga pala ay si Recap Cinema, huwag kalimutang mag-subscribe, kita-kits sa susunod, maraming salamat.